Magandang hapon mga kapuntos, at sa pagkakataong ito, tatalakayan po ako sa inyong magandang bagay. Ito ay patungkol dito sa masama ba para sa Diyos ang magkaroon ng imahe o rebulto kapag sinasamba siya? O minamasama lang ng mga protestante na walang alam sa Biblia? Ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, kung saan is meron kasing bagong video post ang aking nakita. Ito ay post ni Minstro TV. Sabi ni Minstro TV, malinaw sa konteksto ng Exodo 20 verse 4 na huwag kang gagawa ng imahe upang sambahin o yuyukuran. Ang tanong, nauunawaan ba talaga nitong Minstro TV na ito ang tinutukoy na konteksto ng Exodus chapter 20 verse 4 o nangungopia lang sa paliwanag ng mga protestanteng tagapagturo? Unang-una, ating basahin yung sinasabi niya dito na Exodus chapter 20 verse 4. Pakinggan ninyo kung tugma ba talaga ang konteksto nila dito. 20 verse 4 ang sabi ganito, "You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish." No images of animals, birds, or fish. Tanong, imahe ba ng mga santong tinutukoy dyan? Imahe ba ng mga santong tinutukoy dyan? Bakit kapag sila ang nagpapaliwanag niyan, ay kanilang ipinapalagay na yan ay tumutukoy sa imahe ng mga santo, na hindi naman imahe ng mga santong tinutukoy dyan? Ano yung ating imahe ng mga santo? Ito ba ay hayop, ibon, o isda? Kaya napakalayo ng kanyang konteksto. Kung sa konteksto lang tayo babatay, napakalayo ng kanyang konteksto. Napakalayo talaga. "You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish." Ano ibig sabihin yan? Sila ay nasa lugar ng Ehipto. At ang mga Egyptian ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tanong, meron bang Diyos-Diyosan ang mga Egyptian na nasa simbahang Katoliko? Ang sagot ay wala. Katunayan, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, kung ating panoorin yung pelikulang The Ten Commandments, nung namatay ang anak ni Ramesses, Pharaoh Ramesses, namatay yung kanyang anak, is ito yung kanyang ipinatong sa isang imahe ng Diyos-Diyosan. Ang imahe ng Diyos-Diyosan na kanyang pinagpatungan ay may ulo ng agila at ang katawan ay katawan ng tao. At ang tawag nila dito ay Soka. Yan. Soka ang tawag niya dito. Hindi yon ang imahe ng mga Katoliko. Kaya nga sabi dito, "You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish." Sa madaling salita, itong Minstro TV na ito ay hindi nakakaunawa sa konteksto ng Exodus chapter 20 verse 4. Sabi niya, malinaw sa konteksto. Pasensya ka na, nagbasa ka lang, hindi ka nag-context. Nagbasa ka lang, hindi mo naman inanalyze ano talaga ang konteksto. Kasi kung talaga nag-analyze ka sa mga konteksto, dapat unang naisip mo, yung imahe ba na nakita doon sa Exodus chapter 20, tinutukoy ng imahe doon ay nasimbahang Katoliko ba? Ang sagot ay wala. Kasi wala namang imahe ang mga Egyptians na nakita ng mga Israelita na nasa simbahang Katoliko ngayon. Katunayan, yung ating mga imahe sa simbahang Katoliko ngayon, yun ay wala sa Old Testament. Kaya bakit nila ipinapahid? At ang pagpapahid nila sa mga talatang yan, sa hindi naman kailangan pagkukulan, ang tawag doon is out of context. Ngayon, meron siyang video na pinost. Ating puntahan yung kanyang video na pinost at ating sagutin yon isa-isa. Paano ito? Ating pakita Ito, narito ang kanyang video. Yan. Ang sabi niya dito? Ang mga Katoliko, kung mukista sa mga larawan sa mga santos. Yan. Isang lay minister na nagsasalita dito, nagsasalaysay na kanyang irerebat
Sabi ng lay minister, kapag tayo humahalik sa ating mga imahe ng mga santo, Ang atong pagbati dili kutob anang papel, kahoy sa maong larawan. ang ating focus ay hindi nakatuon diyan sa papel, kahoy o larawan. Kundi ang atong pagbati atong gipakita sa gilarawanan, sa Kundi ang ating focus ay ating ipinapakita yan sa nilalarawanan. Yan ang turo ng ating catechism. Ating muna ipakita kung ano nakalagay sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Narito ang sinasabi. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Idols talaga tutugod dun eh. Do not make yourselves any idols. Di ba? Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. So yung honor na nire-render mo sa naturang imahe passes to its prototype. Para bang ganito? Kapag ang mga sundalo ay nakasaludo sa harapan ng imahe ni Jose Rizal sa Luneta, hindi sila nakasaludo sa rebulto mismo. Kundi yung kanilang pagbigay galang sa rebulto passes to its prototype. Sino yung kanyang prototype? Yung nilalarawanan na si Dr. Jose Rizal, ang bayani na pinatay sa Laguna. Calamba, Laguna ba yun? O, doon siya binaril. Doon siya namatay. Ngayon, si Dr. Jose Rizal ang tinutukoy sa paggalang ng mga sundalo. Though ang kanilang kaharap ay ang rebulto ni Jose Rizal, pero ang kanilang paggalang ay hindi sa rebulto, kundi sa inilalarawan ng rebulto. Imposible naman na itong Minstro TV na vlogger na ito hindi alam ang logic na yan. Maliban na lang kung nagbubulag-bulagan. Yan ang malaking problema dyan. Actually, yung si Eranio Manalo, nung yun nabubuhay pa, nakaharap din yun sa rebulto ni Felix Manalo at nag-aale pa nga ng bulaklak. Does it mean na ang rebulto ang inaalayan? Ha? O ang inilalarawan ng rebulto ang inalalayan? Yan ang ibig kong sabihin na alam ko namang hindi mahirap unawain ng mga INC member. No? Hindi ko alam kung INC member ba itong nagbablog na ito na si Minstro TV o hindi. Pero sa name niya kasi na kanyang Facebook page, Minstro. Kilala kasi ang INC sa katagang ministro. Ngayon, ano pang sabi dito sa naturang Catechism of the Catholic Church? The honor rendered to an image passes through its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Gaya ng ginagawa ng mga INC, di ba? Nakaharap si Eranio Manalo, nagbe-venerate sa rebulto ni Felix Manalo, but it doesn't mean na sa rebulto siya nakafocus, kundi sa kanyang tatay. Inaalayan pa kanya ng bulaklak. Ano ang kanyang inaalayan ng bulaklak? Yun bang rebulto? O yung inilalarawan ng rebulto? Alam ko namang hindi bopols ang mga INC sa bagay na ito. Pero ito nang vlogging nito, ewan ko. Sabi niya dito, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So, ibig sabihin, yung honor na pinipaid mo sa sacred images, hindi yun adoration due to God alone. Yung pagsamba na iniaalay sa Diyos ay hindi ibinibigay sa mismong rebulto. Kaya nga sabi, not the adoration due to God alone. Kasi hindi ibinibigay sa rebulto ang pagsamba na nauukol sa Diyos lamang. Anong ibinibigay sa rebulto? Yung honor, yung paggalang. Tanong, yung paggalang na ibinibigay sa rebulto ay nakatuon ba lang sa rebulto? Hindi. It passes to its prototype. It passes to its prototype.
sa pamamagitan ng rebulto. Sa paggalang sa rebulto, yung paggalang mo passes to its prototype. Hindi siya na-stuck lang sa rebulto. Passes to its prototype. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Alam ko naman na naiintindihan ito ng mga ANC. Ewan ko lang yung vlogger na ito. Ngayon, ating pakinggan yung sinasabi niya sa naturang video. Ito, balikan natin ang video. Pakinggan natin. Magod nga gimingaw ta sa tong ginikanan nga ta sa abroad. Gaya na halimbawa, na namimiss natin yung ating mga magulang na nasa abroad. Gimingaw ta sa tong uyab nga nasa laing lugar. Yung ating mga syota na nasa ibang lugar. Mukis ta sa ilang larawan. Hinahalikan natin ang kanilang mga imahe. Tuwan na pasabot nga ang atong pagbati lagi balik kuno diha sa maong papel. Di. But it doesn't follow na yung ating focus ay nasa imahe mismo, kundi passes to its prototype. Yan ang paliwanag ng lay minister. Kundi likat tong gilarawanan. Passes to its prototype. Ang kitang mga Katoliko, pasangin sa lang reliyon, kung mo kay mikis ta sa larawan, gihalaran na to buwak, gisimba na to ang larawan, giisip na to sa Diyos, di natin noon. Kaya nga naman. Yung mga bintang ng mga protestante na kapag tayo humahalik sa larawan, nakaluhod sa harapan ng larawan, ibig sabihin daw na yan ang ating kinikilalang Diyos. Mali yun. Palpak yun. Napakita ra kana nga aduna kitay pagtahod sa maong gilarawanan mo. Nagpapakita lang yan na ating iginagalang ang larawan. Ang paggalang sa larawan passes to its prototype. So, ang pagbibigay ng galang sa larawan ay passes to its prototype. Gaya ng halimbawa, sa Rizal Day, hindi ba sa Luneta, yung mga sundalo nakasaludo sa harapan ng rebulto niyo sa Rizal? Ibig sabihin ba, sa rebulto lang sila nakasaludo? O it passes to its prototype na mismong si Dr. Jose Rizal na ating pambansang bayani? Wala naman sigurong matinong tao na nasa matinong kaisipan ang mag-iisip na ang rebulto na nasa Luneta ang pambansang bayani. Dahil hindi kailanman magiging pambansang bayani ang isang rebulto, kundi ang prototype, kundi ang inilalarawan ng naturang rebulto, yun ang pambansang bayani. Kaya ang pagbigay ng saludo ng mga sundalo sa harapan ng rebulto niyo sa Rizal, it doesn't follow sa rebulto sila nakasaludo, kundi sa prototype nito na mismo si Dr. Jose Rizal. Una nga, bisan tuod diyan nga rebultor na larawan na nagpakita gyud pagtahod kay nga naman diya sa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10 kay nakabutang man dito ang muisip sa butang nga balaan pagaisipon usab nga balaan. Yan. So, ang kanyang example, yung pabibigay galang sa mga bagay na katulad ng ganyan ay nakakatulong din sa atin. Binasa niya, Karunungan ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 10, na pabibigay galang sa mga sagradong bagay ay nagpapasagrado rin sa iyo. Kaya halimbawa, sampulan na lang natin, ano? Ang mga protestante ay ginagalang ang Biblia. Maliban na lang kung wala ka ng galang. Ang paggalang mo sa Biblia, gawa to ng kamay ng tao. May cover, may pages, may nakaprint na mga letra. Taong gumawa nito. Pero ang paggalang na ibinibigay mo sa librong ito passes to its prototype na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng mga propeta. Di ba? It doesn't mean na libro lang yung ginagalang mo. Hindi ganun. Bibigay galang sa Biblia ay passes to its prototype. Ang naglalarawan sa Biblia, yung mga propeta, yung mga apostoles, yung mga nagsulat nito, yung mga authors nito. Ang paggalang mo sa Biblia ay ipapasa sa mga authors ng Biblia. Hindi sa mismong libro lang nagawa ng printing press. Okay? Tuloy natin.
Salamat. Kailangan bang may imahe ng rebulto upang makapagsamba tayo sa nag-iisang Diyos? Yes. Ang sagot ko ay yes. Katunayan, nung sinasamba ni Josue ang Panginoon, siya ay nakatira pa sa harapan ng Kaba ng Tipan. Yung Kaba ng Tipan, sa ibabaw nun ay may rebulto ng mga kerubin. So gumamit siya ng rebulto ng kerubin. At ayon sa Biblia, kung ating babasahin yun sa Exodus chapter 25 verse 22, at isilipin mo na ha, anong sabi dito sa at ating silipin yung sa Exodus chapter 25 verse 22 ba yun? Sabi ganito, ating simulan sa 17. Sabi ganito, pagawan mo ng takip ng purong ginto ang kahon. Itong kahon, ito yung Kaba ng Tipan, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ano itong gintong kerubin? Ito ay rebulto. Kerubin na gawa sa ginto. Ito ay rebulto. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Itong rebultong kerubin na ito ay may mata, hindi rin nakakakita. May tenga, hindi rin nakakarinig. May bibig, hindi rin nakakapagsalita. May ilong, hindi naman nakakahinga. May kamay, hindi naman nakakahawak. May paa, hindi naman nakakalakad. May pakpak pa, hindi naman nakakalipad. Tuloy. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito, at kailangang magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinibigay ko sa iyo kung saan nakasulat ang mga utos ko. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon. Sino makikipagkita? Ang Diyos. Sinasang-ayunan ba ng Diyos na sambahin siya na may gamit na rebulto? Sagot, yes. Basta ang rebultong yan ay nagpapahiwatig sa Kanya. Yung imahe ng mga santo ba nagpapahiwatig sa Kanya? Yes. Bakit? Ang kabanalan ng mga santo ay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Okay? Ating ituloy ang kanyang video para sa pagribat niya. At dapat nga bang bigyan natin ng papuri sila at pagrespeto? Yes, kailangan. Kung naalala natin, meron din nangyari sa kaganapan sa Biblia na yung Kaba ng Tipan nung natisod yung may hawto, kamutik na malaglag yung kerubin. Hinawakan yung kaban. Hinawakan kasi baka malaglag. Ano nangyari sa humawak sa kaban? Namatay. Kaya kailangan talaga magbigay galang. Gaya ng pagtirapang ginawa ni Josue at ng mga Israelita sa harap ng kaban na kung saan nandoon si Babaw ang larawan. Ginawa nila ang pag-alang. Kaya okay yun. Kung hindi okay sa iyo, problema mo yan. Tuloy natin. Dilingin sa ating kalaman na mayroong reliyon na gumagawa ng pagsamba at paglilingkod sa mga rebulto o mga larawan. Ang alam ko lang na may relihiyong gumagawa niyan yung mga satanista na hindi naman kayang galawin nitong mga INC o kahit sinong protestanteng galit sa rebulto. Hindi nila kayang galawin. Ito, ate pakita itong si ano. Ito, yung Baphomet. Yan. Hindi nila kayang galawin to eh. Takot sila rito eh. Sila nila, pag ito ginalaw nila, naku, may mangyaring masama sa kanila. Walang gumagalaw dyan, Baphomet. Oh, walang ito, Baphomet. Nasa publiko nga yan, oh. Oh. Meron bang gumalaw dyan? Meron bang naglakas ng loob para tirahin yan? Ang sagot, wala. Pero yung larawan ng mga santo, larawan ng mga Mary, larawan ni Kristo, yun ang kanilang tinatarget. Pero ang larawan na ito ng mga satanista, hindi nila kayang targetin. Alam nyo kung bakit? Kasi takot sila. Kaya matatawag ko dyan, mga hipokrito itong mga taong ito. Mga hipokrito. Kasama na dyan si Archie Añedes. Mga hipokrito. Ha? Titira-tira doon ng rebulto.
Kasi galit daw ang Diyos sa rebulto. Ba't di nyo kayang tirahin itong Baphomet na ito? Kaya mga hipokrito kayo. Ha? Kung sino man ang nagbabasag ng mga rebulto dahil Diyosan daw, utos na ng Diyos, pero takot tirahin at basagin itong rebulto ng Baphomet na ito. Ang masasabi ko sa inyong lahat, mga hipokrito kayo. Ulitin ko, mga hipokrito kayo. Straight to the point. Ngayon ating balikan ito sinasabi ng vlogger na ito. Ang pagkakalam nila na ang kanilang paglilingkod sa mga rebulto o mga larawan ay nakalulugod pa nga ito sa ating Panginoon. Yes, kasi napapasis to its prototype. Katunayan, nung ginagalang ng nina Joshua at ng mga ong Israel yung naturang kaban, di naman nagalit sa kanilang Panginoon eh. Di naman nagalit eh. No? At pangalawa, hindi pinaglilingkuran ng Katoliko rebulto. Ano ka ba? Hindi pinaglilingkuran. Yung akto na ginagawa sa harapan ng rebulto, ito ay hindi paglilingkod sa rebulto. Hindi ito paglilingkod. Ito ay isang paggalang. Ito ay isang paggalang na ipaparaan sa magitan ng paggalang sa kanyang imahe. Ganun yun. Okay, ate pa ituloy yung kanyang video. Ate tuloy na rito. Pilit silang binulag ng mga paring Katoliko. Pasensya ka na ha, kasi hindi kami binulag ng paring Katoliko dahil malinaw po yung aming Catechism of the Catholic Church. Ikaw lang talaga ang walang alam. Pasensya ka na. At yung maling unawa mo, hindi yan makakaapekto sa pananampalataya namin kasi nakabatay ka sa nakikita mo. Sabi naman ni Kristo sa Biblia tungkol sa mga sinasawat at sa nakikita lamang. Ito ay nasa Juan 7:24. Ano sabi ni Jesus Christ dito? Sabi niya ganito. Huwag kayong humatol batay sa anyo. At ating basahin sa ang salita ng Diyos. Baka mas maliwanag. Sabi dito, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. So, ang paghusga sa atin ay hindi batay sa nakikita ng vlogger na ito, kundi ayon sa nararapat. At ang nararapat na paghusga sa atin ay batay sa ating official teaching. Ano yung ating official teaching? Ating balikan yung ating official teaching doon sa ating mo nang balikan yun ha. Ito sinasabi the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So yung unawa nitong naturang vlogger na ito ay mali. Ha? Pinagbintangan pa mga paring Katoliko, nagbulag daw sa atin. Napakasinungaling mo, Minstro TV. Maganda siguro kung magharap tayong dalawa, no? Sa isang talakayan. Kung pwede naman tayo sa online eh. Pag nag-live ako, kontakin mo lang ako. Tawagan mo ako. Magkakaharap tayo. Magkakatalakayan tayo. Gusto ko masubukan yung yung unawa mo. Kung nasa tamang unawa ka ba talaga o bunga lang yan ng maling unawa. Ating ituloy ang naturang video. Sa pagtuturong gayong mga gawain ay katanggap-tanggap daw umano sa ating Diyos. Yes, katanggap-tanggap talaga siya. Ginawa nga ni na Josue. May reklamo ka? Kung may reklamo ka, ako harapin mo, Minstro TV. Talakayan tayo, kahit online lang. Through online lang. Mamayang gabi, may live kami punto por punto, pwede kang tumawag. Ha? Total, lalos gabi-gabi naman yung live namin eh. Tuesday to Sunday, Tuesday to Friday, meron kaming
Bible study. Saturday night, meron kaming doctrinal exposition. Doon naman sa Sunday naman, itanong mo kay Father D. Ano tayo? Monday night, doctrinal talakayan. Gabi-gabi na po ang ating live. Yeah, at yung gabi-gabing program na yan, tumatanggap kami ng talakayan dyan. Sa mga gaya mo, na nagpapaka-feeling magaling. Ha? Nagpapaka-feeling magaling. Iniibitahan kita, pili ka pumasok doon. Hamunin mo ko. Nandyan ba si Jando Alabado? Gusto ko makatalakayan si Jando Alabado. Pagka mag-alala, nandyan lang ako. Huwag mo lang ituon sa mga gabi na meron kaming sports and evangelization, mga kasi pag nalaman mong sports evangelization, saka ka papapasok. Sabihin mo kagad, nandiyan ba si Jando? Nandiyan ba si Jando? Gawin mo yan sa mga gabing nandyan ako. Nakaupo ako rito. Nakikipag-usap ako sa mga pumapasok, magtatanong. Gawin mo yan. At gaya ng pinangako ko dati kay Jared Almasora, kung nandyan ka lang at nandito ako, makakaasa ka, magtatalakayan tayo. Hindi kita aatrasan kahit sino ka pa. Okay? At ituloy ang kanyang video. Iminamatuwid pa nila na kung bawal daw ang paggawa ng larawan o ribulto, ay dapat ring ipagbawal ang paggawa ng mga larawan o ribulto ng mga bayani, gaya ni Jose Rizal. Oh, tama. Kung bawal, dapat di pinapagawa. Ba't kayo gumawa ng imahe ni Felix Manalo? Ano? Ba't kayo gumagawa ng imahe ni Felix Manalo? Ba't kayo gumagawa ng imahe ni Ellen G. White? Ng imahe ni Joseph Smith? Ng imahe ni Prophet Morone? Hindi gumagawa ng mga ganyan. Eh kung bawal pala, sa madaling salita, hindi nyo nauunawaan ng Exodus chapter 20 verse 4 na ginagamit nyo. Yan ay isang batayan. Nagtuturo kayo, hindi nyo nauunawaan ng mga pinagtuturo ninyo. Tuloy. Sapagkat malinaw sa konteksto ng Exodo, Hindi yan konteksto ng Exodo, Bisaya man siguro ang tawanan eh. Ang tigas ng kanyang Exodo. Bisaya ka dong? Kahiyas mo Exodo eh. Exodo. Dili Exodo. Exodo. Exo. Dili Exu. Ano nakalagay dyan? na huwag kang gagawa ng imahen upang sasambahin. Sasambahin. Pinapatawa ko na tawag ito. Huwag kayong gagawa ng imahen upang sambahin. 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 Hindi sambahin. Kung talagang taong ito talaga, yung imaheng yan. Kung babasahin niya sa English Bible, imahe, birds, animals, or fish. At ating balikan yung binasa ko kanina, the Living Bible. The Living Bible, Exodus chapter 20, verse 4. Itong sinasabi, "You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish." So, tinutukoy pala sa Exodus chapter 20, verse 4. Yun palang animals, birds, or fish. Hindi pala imahen ng santo. Ba't imahen ng santo pinapakita mo? Nasa katinuan ka pa ba niyan? You're taking the verse out of context. You're using the verse out of context. Mali ang ginagawa mo. Pati tuloy. Kasi hindi naman yan tinutukoy ng talata eh. Pinakita mo imahe ni Mama Mary. May imahe ni Mama Mary panahon ni Exodus chapter 20 verse 4? Ito naman yan. Kaya nga sinabi, di ba? Huwag kang gagawa kasi meron nang gumawa.
Imahe ng Diyos-Diyosan. Ano yung imahe ng Diyos-Diyosan? Yun yung mga rebulto na kinikilalang Diyos. Hindi naman Diyos sa amin si Maria na pinapakita mo kanina eh. Hindi namin Diyos si Maria. Yung imahe niya hindi Diyos-Diyosan. Hindi Diyos sa amin ang mga santo. Kaya yung imahe niya hindi Diyos-Diyosan. Oh, Diyos ba namin si Kristo? Yes. Yung imahe ba niya Diyos-Diyosan? Hindi. Bakit? Imahe lang yun eh. Bakit yung Diyos yung imahe? Ang Diyos nagapaglikha. Imahe lang yun. Alimbawa, imahe ni Jose Rizal. Yung ba pambansang bayani natin? Hindi. Ang imahe ni Jose Rizal, hindi yun ang pambansang bayani natin. Kaya itong pinapakita mo na ito ay bunga ng maling unawa mo. Tuloy natin. Siya tirahin ng taong ito, no? O yuyukuran. Ang panilalang sumamba sa kanya sa espiritu at katotohanan ay sinasabi sa atin kay Juan. Kung sinasabi ni Jesus na ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang gawin ito sa espiritu at katotohanan. Tama yun. Ginagawa namin ang pagsamba na yan sa espiritu at katotohanan. Kahit o may rebulto dyan, kami sumasamba sa espiritu at katotohanan. Wala naman sinasabi sa natulang talata na bawal ang rebulto pag sumasamba ka sa espiritu at katotohanan. Sabi niya, espiritu, di ba? Di wala kang nakikita. Tama, di naman nakikita ang Diyos. Kaya nga kaharap namin yung kanyang imahe kasi yung paggalang sa kanyang imahe is passes to its prototype. Kasi hindi siya nakikita. Espiritu siya, basta makikita. Di ba? Oh. Katotohanan. Parang wala namang mali dyan. Ang mali, dinadagdagan ninyo. Yun ang mali doon. Tuloy natin. Nangangahulugan ito na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa panlabas na gawa, ngunit nagmumula ito sa ating puso at nakahanay sa katotohanan tungkol sa Diyos. Yes, nakahanay sa katotohanan tungkol sa Diyos. At ang katotohanan tungkol sa Diyos ay sinasang-ayunan niya ang paggamit ng rebulto, wag lang isiping Diyos ang naturang rebulto. Yun ang katotohanan doon. Tuloy. Gaya ng ipinahayag sa Biblia, ito ay tumutukoy sa panloob, espiritual na kalikasan ng Diyos at ang tugon ng mananampalataya sa Kanya. Yes, tama yun. At yung ginagamit mong talata ngayon sa Biblia, walang sinasabi naman dyan na bawal ang paggamit ng imahe ng mga santo. Patunayan, gaya ng sinasabi ko, nung sinamba ng mga Israelita at ni Josue ang Diyos, sila ay nagpatira pa sa harapan ng kaba ng tipan na may rebulto sa ibabaw. Hindi po sa mga ritual o panlabas na pagpapakita. Isang halimbawa dito ay ang panilalang pagsamba sa silid ay isang biblical na konsepto. I'm sorry, pero wala kaming ginagawang pagsamba sa silid. Wala kaming ginagawang pagsamba sa silid. Yung aming ginagawa na ritual, ito ay ritual na nasa Biblia. Halimbawa, yung aming sakramento, ritual yan eh, yung aming sakramento. Sa Biblia, merong binyag. Ang tawag namin dyan, sakramento ng binyag. Hindi ba nagsasagawa ng ritual kapag nagbibinyag? Nagsasagawa ng ritual yun. Huwag mo sabihin hindi nagsasagawa ng ritual yun. Ha? Yung kasal. Nagsasagawa ng ritual yun. Nasa Biblia ba yun? Yes. Sabi niya, hindi yung sabitan ng ritual, na panlabas na anyo lang. Anong klaseng tagapagturo itong taong itong Minstro TV na ito? Sana kung napapanood mo itong video ko, iniimbitahan kita. Pumasok sa live ng Buto Purpunto, magtalakayan tayo. Talakayan tayo. Para makita itong katotohanan na pinagsasabi mo kung meron man. Tuloy. Sa panalangin sa isang pribadong lugar at walang kahit isa sa konteksto na binanggit dito na dapat tayong mamamagitan sa larawang inanyon. Hindi Ano mamamagitan sa larawang inanyuan?
Hindi tayo namamagitan. Wala kaming turo na mamagitan sa larawang inanyuan. Ang paniniwala namin, intercession of the saints. Yun ang aming paniniwala, intercession of the saints. Ano yung intercession of the saints? Yung sila ang namamagitan sa amin para kay Kristo. At si Kristo naman para sa Diyos. Ama, baka kasi putulin Oh. Kaya, wala kaming turo na mamagitan sa mga larawang inanyuan. Napakamali ng paliwanag mo. Tuloy. Ihikayat ng verses na ito na pumasok sa kanilang silid, isara ang pinto at manalangin sa kanilang ama na binibigyang diin na nakikita at ginagantimpalaan ng Tignan nyo. Humihingi na ng Gcash You may also send your support for evangelization program through GCash 0918-547-4459. Ating ipunbok to. Tara ating imbitahan na magipagtalakayan, no? Ating i-record itong number nito ni Serian Fernan. Para ating tiksan. Talakayan tayo. 0918-547-4459. Okay, at itong imbitahan sa isang talakayan. Okay. Ito, hindi na nga maganda ang kanyang pagsasalita, ang kanyang pag-aaral sa Biblia, mali ang konteksto niya, mali ang ano niya. Humihingi pa ng pera. Para saan yung pera na yan? Di para sa sarili niya, natural. Wala naman siyang ministry ginahawakan, hindi gaya ni Father Darwin. Yung mapasok sa Diyo kasi Father Darwin, ano yun, ginagamit yun sa ministry, pang stipend sa mga CFD preachers. Sa pagpapaaral ng mga scholars. May pinapara bang scholar sa taong ito? Wala. Meron ba siyang binubuhay? Wala. Ito sa kanyang bulsa lang napupunta Tuloy natin. Diyos ang mga lihim na gawain ng gawain. Sinasabi rin sa atin. Lihim na gawain. Hindi yung gawain. Gawain. Duda ko Bisaya talaga to Bisaya to. Tuloy tayo. Ni Apostol Pablo ang tunay na pagsamba sa Roma 12. Roma 12. Roma 12. Sige. Ganyan siya magbigkas Wala natin napakalaman yung pagbigkas niya. Okay, Roma 12. At sinasabi sa verse na ito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nananamhek sa inyo. Namamanhek. Ano ito? Nananamhek. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban. Mabatid. It's mabatid ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Shalom. Ay, shalom! Teka. Shalom. Siguro nasa nasa pananampalatayang Yahweh, Yahwistic, Yeshua. Wala ko na nadinig na binanggit niya yung pangalang Yeshua.
Do tama yung Yeshua, pero doon kasi matitrace yung ano yung ano pa ng palataya meron sila. Shalom, sabihin ano to, parang gaya-gaya sa Hebreo ito. Parang Hebraic faith ito, Hebraic faith, parang ganun yung kinalabasan ng ano niya. Okay, so yun ang ating masasabi doon sa kanya. Masama ba para sa Diyos ang magkaroon ng imahe rebulto kapag sinasamba siya? Ang sagot ay hindi. Bakit? Minamasama lang ng mga protestante na walang alam sa Biblia ang ginagawa ng mga Katoliko. So yun ang aking sagot sa vlogger na ito, Mistro TV. Sana mag-response ka sa invitation ko sa iyo na dumating yung araw magkatalakayan tayo kahit online lang. Willing akong tanggapin ka at harapin ka. Maraming salamat po and bye-bye.